Martial Pick, Kabanata 5881. Desisyon. Nanghihiram ng impluwensya ng hukbo ng human race, nagdulot ng malaking kaguluhan si Yang Kai sa No Return Pass, pinipigilan ang maraming Black Ink Clan Masters dito, at pagkatapos ay humanap ng pagkakataong makatakas mula sa Territory Gate papunta sa Spatial Territory ang orihinal niyang plano. Sa makatuwid, kapag ang oras ay tama, siya ay pumuslit sa No Return Pass ng mag-isa. Kung hindi dahil dito, maaari lamang siyang gumala sa larangan ng digmaan at patayin ang kanyang mga kaaway. Sa kanyang pamamaraan at lakas, tiyak na magagawa niyang matakot sa kanya ang marami sa mga master ng Black Ink Clan. Hindi bababasa, ang pseudo-royal lords na lumabas para lumaban ay kailangang maging magbantay laban sa kanyang mga palihim na pag-atake. Ang pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ganoong plano ay dahil sa diskarteng tinalakay niya kay Mijinglan bago umalis ang hukbo. Si Adata-er ay nakapwesto sa Spatial Territory, bagamat ang dalawang Giant Spirit God na ito ay malakas, ang kanilang mga utak ay hindi masyadong mahusay, kaya mas mabuti kung ang isang Human Race Master ay naruroon upang makipag-ugnayan sa kanila. Doon lamang nila maipapakita ang kanilang tunay na lakas. Si Yang Kai ay natural na ang pinakamahusay na kandidato. Nagkaroon siya ng ilang pakikipagkaibigan sa dalawang Giant Spirit God na ito, at ang kanyang sariling lakas ay sapat na malakas, kaya natural na pinakamahusay para sa kanya na pangasiwaan ang Spatial Territory. Bukod pa rito, dahil lamang sa nakatalaga si Yang Kai sa Spatial Territory, hindi ito nangangahulugan na hindi siya maaaring makialam sa paparating na labanan, dahil siya ay sapat na malakas. Hanggat nananatili siya sa Spatial Territory, ang Black Ink Clan ay kailangang magsikap na bantayan siya, baka biglang masira ni Yang Kai ang Territory Gate at atakihin ang Northern Pass. Sa kabilang banda, kung ang iba pang mga master ng 9th grade ay nakatalaga dito, ang Black Ink Clan ay hindi masyadong mag-aalala. Mas mainam kung maglakas loob silang pumasok. Ang Heavenly Net ay naiset up na, naghihintay na mahulog ang kaaway sa kanilang bitag. Ang pagtakas sa Spatial Territory ang layunin ni Yang Kai para sa paglalakbay na ito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakahirap ang proseso. Sa sandaling ito, tila napilitan siyang gawin ang pagpipiliang ito. Sa ganitong sitwasyon, naging handa rin si Mona Ye. Ang dahilan kung bakit hindi nakapag-teleport si Yang Kai sa Territory Gate ay higit sa lahat dahil ang Black Ink Clan ay nakapag-set up na ng 4 Gates 8 Palaces array sa walang laman malapit sa Territory Gate. Ang espasyong ito ay nasealed, kaya hindi nagawang mag-teleport papasok ni Yang Kai. Siyempre, bago ito, may kumpiyansa si Mona Ye sa Heaven Silang Earth Lock ang array na ito, ngunit ngayon alam na niya na ang Great Array na ito lamang ay hindi maaaring bitag kay Yang Kai. Sa makatuwid, sa sandaling lumitaw si Yang Kai, pinamunuan ni Mona Ye at Dia Luo ang isang malaking grupo ng pseudo-royal lords at umakbay sa kanya. Bago pa man sila dumating, isang serye ng makapangyarihang secret techniques ang lumipad patungo kay Yang Kai. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Sa dakilang labanang ito, bagamat tinatago niya ang halos lahat ng kanyang lakas, ito ay isang katotohanan na siya ay nasugatan ngayon lamang. Ngayon, upang putulin ang mga damo at alisin ang mga ugat, marami sa mga pseudo-royal lord na orihinal na responsable sa pagbabantay sa Northern Pass ay pinakilos, na pinamumunuan ng dalawang tunay na royal lord at halos 30 master. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya kayang labanan ang mga ito. Sa pagmamadali, naiiling na lang niya ang sarili niyang space-time river at sumisid sa ilog, sinira ang seal ng spirit array at tumakas patungo sa Territory Gate. Boom! Isang marahas na tunog ang umalangaw-ngaw kasabay ng mga alon, na naging sanhi ng pag-ikot ng space-time river at panginginig ang Great Daw. Habang unti-unting hamupa ang shockwaves, nabasag ang kawalan malapit sa Territory Gate at nawala ang figure ni Yang Kai. Ang maraming master ng Black Ink Clan na humahabol sa kanya ay hindi napigil ang tumayo. Ang pinuno ng grupo, si Mona Ye, ay may pangit na hitsura sa kanyang mukha habang siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sumisigaw. Siya ay buhay pa. Bagamat hindi niya nakuha ang mga galaw ni Yang Kai dahil sa kaguluhan ngayon, natitiyak niyang buhay pa si Yang Kai at nakatakas sa Territory Gate papunta sa Spatial Territory upang makipagkita sa dalawang Giant Spirit God. Habang nagsasalita siya, isang malakas na pakiramdam ng pagkatalo ang bumangon sa kanyang puso. Sa orihinal, sa ilalim ng kanyang mga pagsasaayos, hanggat walang nangyaring hindi inaasahan, si Yang Kai ay magkakaroon ng mas mababa sa 30% pagkakataon na makatakas sa Northern Pass. Gayunpaman, ang pinakakritikal sa lahat, ang 4 Gates 8 Palaces array, ay nabigo, na naging dahilan upang mabaygo ang kanyang plano at ilantad ang kanyang nakatagong trump card. Nalantad na ang pagkakakilanlan ni Dia Luo, at ang Black Ink Clan ay wala ng mga royal lords,
kaya halos imposibleng patayin muli si Yang Kai. Sa pag-iisip pabalik sa lahat ng mga taon na nakipag-away siya kay Yang Kai, kabilang ang oras na ito, nagkaroon siya ng 2 pagkakataon na patayin si Yang Kai, ngunit palagi siyang nabigo sa huling sandali. Hindi niya alam kung dapat ba niyang tawagin ang kanyang sarili na malas o kung maswerte si Yang Kai. Sa gilid, pinayuhan ni Dialuo. Huwag sisihin ang iyong sarili. Bagamat hindi namin siya nagawang patayin sa pagkakataong ito, siguradong hindi magaan ang kanyang mga sugat. Hindi niya magagawang pukawin ang anumang gulo sa malapit na hinaharap. At saka, hindi ngayon ang oras para isaalang-alang siya, dapat tayong tumuon sa mas malaking larawan. Bilang kapwa Royal Lord, si Dialuo ay walang masyadong pakikitungo kay Yang Kai. Sa partikular, hindi siya nakaranas ng masyadong maraming pagkatalo sa kanyang mga kamay, kaya walang ganoong pagkahumaling na patayin si Yang Kai, ngayon ang Black Ink Clan ay kailangan lamang harapin ang nasugatan na Yang Kai. Agad na kumalma si Mo Naye at tumango. Naiintindihan ko, noong nakikipaglaban siya kay Yang Kai ngayon, wala siyang oras o lakas para bigyang pansin ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Ngayong nagmamasid siya ay may napansin agad siyang kakaiba. Nang umatras ang hukbo ng human race, dumating din ang Pyryang Pass, na umaanod sa labas ng battlefield, gamit ang iba't ibang spirit array at artifact sa Mountain Pass bilang suporta. Ito ay isang nakaplanong pag-urong, kaya ang hukbo ng human race ay umatras sa isang maayos na paraan, na hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng kaguluhan. Sa isang iglap, naunawaan ni Mo Naye kung bakit pinili ng human race na umatras sa kabila ng pagkakaroon ng kalamangan. Totoo na ang human race ay nakakuha ng malaking kalamangan sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng pag-atake sa Northern Pass at palaging may kontrol sa larangan ng digmaan, na nagdulot ng maraming casualty sa panig ng Black Ink Clan. Kahit na marami sa mga pseudo-royal lords ay bumagsak, ngunit ang mga battleship ng human race ay nasira din at ang pagkonsumo ng kanilang mga powerhouse ay napakalaki. Kung magpapatuloy ang labanang ito, tiyak na tataas ang pagkatalo ng human race. Kung pipiliin nilang umatras ngayon, hindi lamang nila magagarantiyahan ang pinakamalaking tagumpay, ngunit mapangalagaan din nila ang kanilang mga puwersa sa pinakamalawak na lawak. Kung si Mo Naye ang nasa posisyon ng human race, pipiliin din niya ito. Kung tuwirang sabihin, ang Black Ink Clan ay isa na ngayong cornered beast, kaya hindi na kailangang lumaban hanggang kamatayan ang human race. Hanggat ilang beses pang naganap ang gayong labanan, kapag ang lakas ng Black Ink Clan ay halos maubos, ang human race ay makakapaglansad ng isang malakas na pag-atake. Gusto mong umalis? Paano ito naging napakadali? Naramdaman ang intensyon ng human race, malamig na bamantong hininga si Mo Naye. Ang ganitong uri ng diskarte ng pagtakas sa isang kagat ay tunay na marumi. Kahit na hindi gamitin ng isa ang kanilang mga daliri sa paa para mag-isip, malalaman nila na si Mi Jinglan, ang matandang Zoro, ang nagsagawa ng pag-atake at pag-atres na ito. Ipasa ang aking utos, kagatin ang kanilang likurang hukbo at patayin sila sa lahat ng paraan. At, umaatake din ang pseudo-royal lord sa Northern Pass. Sa gilid, marami sa mga pseudo-royal lord ang nagulat sa katapangan ni Mo Naye. Ang Northern Pass ay ang pundasyon ng Black Ink Clan. Nandito ang lahat ng high-grade Black Ink Nest, at ang pseudo-royal lords na nagbabantay sa lugar na ito ay pangunahing nandito para protektahan ang Black Ink Nest na ito. Kung umalis sila, ang Northern Pass ay magiging walang pagtatanggol. Sa oras na iyon, hanggat pumunta rito ang anumang powerhouse ng sangkatauhan, tiyak na magdudulot ito ng hindi mabata na sakit para sa Black Ink Clan. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, ang taong nagawang makapasok sa Northern Pass ay nasugatan ng husto at nakatakas sa special territory, kaya paano pa siya magkakaroon ng lakas upang pukawin ang gulo? Para sa ang ibang human race, hindi na kailangang isaalang-alang kung mayroon silang ganoong kakayahan. Ang tila arbitraryong desisyon ni Mo Naye ay walang alinlangan na maingat na pinag-isipan. Pagkatapos magbigay ng utos, si Mo Naye at Dialuo ang nanguna at sumugod sa larangan ng digmaan. Hindi nagtagal, ang Northern Pass, ilang dosenang numero ang lumipad palabas. Ito ang mga pseudo-royal lords na nagbabantay sa lugar. Sa isang lugar sa larangan ng digmaan, si Mi Jinglan, na pumapatay sa kanyang mga kaaway, ay labis na napansin ito at hindi napigil ang magmura. Ang taong ito ay napakahirap pa ring harapin. Kung ang buong hukbo ay atres mula sa larangan ng digmaan, malamang na makatagpo sila ng ganoong sitwasyon. Kung gayon, ang human race ay tiyak na magdurusa ng higit pang mga pagkalugi. Sa kabutihang palad, ang kalamangan na nakuha ng hukbo ng human race noon ay hindi maliit, kaya kahit na ang Black Ink Clan ay gumawa ng pinakaangkop na tugon, ang human race ay magagawa pa rin itong mapaglabanan.
Ang labanan ay umabot na sa wakas, ngunit ang sitwasyon ay naging mas matindi kaysa dati. Ang hukbo ng human race ay umatras mula sa larangan ng digmaan sa maayos na paraan habang hinahabol sila ng hukbo ng Black Ink Clan. Ang magkabilang panig ay patuloy na nagsasagupaan sa isa't isa. Kung ikukumpara, walang alinlangang mas organisado ang puwersa ng human race, kung saan ang 12 pangunahing hukbo ay nag-uugnay bilang isa. Dahil ang mga puwersa ng Black Ink Clan ay na-deploy sa medyo nagmamadaling paraan, hindi nila nagawang ayusin ang marami sa mga detalye, na naging dahilan upang maging mas magulo ang sitwasyon. Marami sa mga hukbo ng Black Ink Clan na humabol sa kanila ay nabigong makamit, at sa halip ay napalibutan ng umaatres na sangkatauhan dahil sa kanilang kasakiman. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ng ilang epekto. Sa pagbabalik, ang hukbo ng human race ay dumanas ng maraming pagkalugi, marami sa kanilang mga nasirang battleship ay nawasak, at ang mga cultivator sa battleship ay agad na naging minced meat. Bilang karagdagan, ang Purifying Black Ink battleship ay napilitang sumakay sa kampo ng kaaway at sumabog, na naging isang higanteng araw na namumuo mula sa purong liwanag na nagpapaliwanag sa kawalan upang takpan ang pag-urong ng iba pang mga sundalo. Sa malawak na rehiyon na sakop ng Great Sun, ang lahat ng tumutugis na Black Ink Clan ay maaaring patay o nasugatan. Napakaganda ng eksena, at sa bawat sulok ng larangan ng digmaan, sunod-sunod na nangyayari ang kabayanihan at kalunos-lunos na mga gawa. Ito ang kapangyarihan ng human race, ang kapangyarihan ng proteksyon. Ang 3,000 mundo ay ang tahanan ng human race, at bagamat ang tahanan na ito ay naging isang walang laman na shell dahil sa pagnangalit ng Black Ink Clan, ito pa rin ang kanilang sariling bayan. Kung gusto nilang protektahan ang tahanan na ito, maaari lang nilang alisin ang buong Black Ink Clan. Ang mga hukbo ng dalawang lahi ay patuloy na nagsasagupaan sa kawalan habang ang panig ng human race ay lumaban at umatras. Pagkatapos ng ilang araw ng pakikipaglaban, hinabol sila ng Black Ink Clan ng daan-daang milyong kilometro bago umatras. Ang salubing ito ng matigas ang ulo na kumapit sa human race ay nagdulot kay Mi Jinglan na utusan ang human race na lumaban, ngunit kung isa sa alang-alang na karamihan sa mga battleship ng human race ay nasira, wala siyang pagpipilian kundi talikuran ang ideyang ito. Napakahusay ng mga depensa ng battleship sa human race. Sa napakaraming taon, ang human race ay nagawang labanan ang maraming kaaway sa tulong ng battleship, minsan ginagamit pa ang mahihina para talunin ang malalakas. Ang mga pagkalugi na dinanas ng human race sa mga huling yugto ng digmaang ito ay kadalasang dahil sa pagkasira ng kanilang mga battleship, na naging dahilan upang mawalan ng karagdagang proteksyon ang kanilang mga sundalo. Hanggang sa ang tumutugis na hukbo ng Black Ink Clan ay umatras na parang tubig na sa wakas ay natapos ang nakakapanghinayang labanang ito. Marshall Pick, Kabanata 5882. Ang simpleng Giant Spirit God. Ang hukbo ng human race na inilikas ay muling inayos sa isang pansamantalang kampo 3 araw ang layo mula sa Northern Pass. Pagkatapos ng labanang ito, wala nang kakayahan ang human race na atakehin ang Northern Pass. Ang mga nasugatan na sundalo ay nangangailangan ng oras upang makapagpagaling, at ang departamento ng logistic ay hindi nakasabay. Ang isang malaking bilang ng mga nasirang battleship ay kailangang ayusin. Ang Evil Purging Divine Spear ay isang makapangyarihang sandata na ginamit upang harapin ang Black Ink Clan, at ang Purifying Black Ink Peel ay kailangang pinuhin para matustusan ang buong hukbo. Ang lahat ng mga kinakailangang ito ay nangangailangan ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan upang suportahan ang mga ito. Bagamat kasalukuyang mayroong 3 milyong third-grade cultivator na nagmimina ng mga mapagkukunan sa malawak na Black Ink battlefield, ang akumulasyon ng mga mapagkukunan ay magtatagal pa rin. Sa isang konserbatibong pagtatantya, sa susunod na 2 o 3 taon, ang human race ay wala nang kakayahang salakayin ang Northern Pass. Sa kabilang banda, kahit na nalaman ng Black Ink Clan na ang human race ay nagtayo ng kampo 3 araw na ang nakakaraan, hindi sila nang ahas na mag-isip tungkol dito. Nang umatras ang hukbo ng human race, maaari pa rin silang habulin at patayin ng Black Ink Clan upang madagdagan ang kanilang tagumpay, ngunit ngayong tumira na ang human race, hindi magandang istorbohin sila. Dahil dito, bagamat ang human race ay nakatingin lamang sa isa't isa mula sa isang posisyon na hindi masyadong malayo, ang dalawang karera ay aktwal na nagtagumpay na magkasundo ng mapayapa sa mahabang panahon ng walang gaanong alitan. Isang buwan pagkatapos ng labanang ito, sa isang lugar sa Spatial Territory, si Ada at Aur ay nakaupong magkaharap, nakatingin sa bakanteng espasyo sa harapan nila. Sa kanilang larangan ng paningin, isang figurang nababalutan ng dugo ang tahimik na natutulog. Ang ambon ng dugo ay matagal nang natuyo at namuo, na naging sanhi ng labis na pagkadumi ng kanyang damit.
Bagamat walang suporta, ang figurang ito ay nakahiga pa rin sa kanyang gilid, na para bang may isang hindi nakikitang kama sa ilalim nito. Kung ikukumpara sa matayog na giant spirit god na ito, ang figurang ito ay parang langgam. Ang figure na ito ay walang iba kundi si Yang Kai, na nakatakas mula sa No Return Pass noong nakaraang buwan. Sa huling sandali, ginamit niya ang kapangyarihan ng Space-Time River para harangan ang mabangis na pag-atake ng 2 Royal Lords at 12 ng Pseudo-Royal Lords. Ang resulta ay ang kanyang Great Daw ay nayanig ng husto, na naging sanhi ng pag-ikot ng kanyang chi at dugo at ang kanyang isip ay nagulo. Matapos makapasok sa spatial territory sa loob ng maikling panahon, siya ay nahimatay. Sa orihinal, hindi siya nakatulog ng ganoon katagal, ngunit sa pagprotekta sa kanya ni Naada at Aer, nakaramdam si Yang Kai ng matinding seguridad, kaya hindi niya kailangang mag-alala kapag natutulog. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang hitsura ay nagdulot ng labis na pag-aalala sa 2 giant spirit god. Tinitigan ng matagal ang maliit na figure sa kanyang harapan, biglang sinabi ni Ada. Patay. Nitong nakaraang buwan, inulit ni Ada ang pariralang ito ng hindi mabilang na beses, dahilan para sumakit ang ulo ni Aer habang matiyag ang ipinaliwanag. Hindi siya patay. Tulog na siya. Biglang naintindihan ni Ada. Oh, busog na siya. Palagi niyang sinusunod ang prinsipyo ng pagtulog pagkatapos kumain, at kapag nagising siya, maghahanap siya ng pagkain, iniisip na ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundo ay magiging katulad niya. Dahil nakatulog si Yang Kai, tiyak na nabusog siya, kung hindi, paano siya makakatulog? Sa pagbanggit sa paksang ito, hindi napigilan ni Ada ang paghaplos sa kanyang tiyan. Nagugutom ako. Si Aer ay likas ding sumang-ayon. Oo, nagkatinginan ng 2 giant spirit god, walang imek at halos mapunit. Sa sandaling ito, ang natutulog na si Yang Kai ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at dahan-daang umupo, blanko ang kanyang ekspresyon at inaantok. Pagkaraan ng ilang sandali, humikab siya, iniunat ang kanyang likod, at umungol. Ang komportable. Matagal-tagal na rin mula nang siya ay makatulog ng maginhawa. Mula nang unti-unting lumakas ang kanyang lakas, hindi na niya kailangan pang matulog ng normal para mapanatili ang kanyang lakas. Sa pagkakataong ito, sinasamantala niya ang kanyang mga sugat, nagawa niyang alisin ang lahat ng panlabas na presyon at nakatulog ng mahimbing sa gabi. Nang magising siya, para siyang dragon at tigre, puno ng lakas ang buong katawan niya. Hindi na siya makapaghintay na sumugod at bugbugin ang 2 Black Ink Giant Spirit God sa No Return Pass. Isang malaking mukha ang biglang pumuno sa kanyang paningin at isang dumadagandong na boses ang umalangaw-ngaw. Ikaw ay gutom. Dumagundong ang tunog sa kalangitan at umihip ang malakas na hangin, halos tanggayan si Yang Kai. Pinatatag ang sarili, tumangala si Yang Kai sa higanteng ulo at kinumpirma na si Ada iyon. Itinaas ang kanyang kamay at itinulak ito pasulong, ngumiti si Yang Kai ng mapait. Sige, naiintindihan ko. Dapat mong panatilihin ang iyong distansya. Hindi ko nakalimutan ang ipinangako ko sa iyo noong nakaraan. 20 taon na ang nakalilipas, nang siya ay lumikas mula sa spatial territory, inutusan niya sina Ada at Aer na bantayan ang territory gate. Ang sinumang maglakas loob na lumitaw sa harap ng territory gate ay bugbugin hanggang sa mabaliw. Kasabay nito, nangako rin siya sa mga ito na dadalan niya sila ng masasarap na pagkain sa susunod na pagdating niya. Kung gusto niyang tumakbo ang kabayo, natural na kailangan niyang pakainin ng maayos ang kanyang mga kabayo. Ang 2 giant spirit god na ito ay gumawa ng magandang trabaho sa nakalipas na ilang taon, at ito ay dahil sa kanilang pagpigil kaya ang Black Ink Giant Spirit God ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos noong 1 buwan. Natural na kailangang tuparin ni Yang Kai ang kanyang pangako sa kanila. Pagkasabi nito, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at binaligtad ito. Hindi alam kung saan ito nakuha ni Yang Kai, ngunit isang bilog na bola ang lumitaw sa kanyang palad at siya ay sumigaw sa isang nakakaakit na tono. Tingnan mo, ano ito? Agad na naakit ang mga mata ni Ada at Aer sa bilog na bola. Instinctively, naamoy nila ang masarap na aura na nagmumula dito at alam nilang ito ay pagkain na pag-aari nila, ngunit ang nakapagtataka sa kanila ay iba ang pagkain ito sa anumang nakita nila noon, kaya kahit kumakalam ang kanilang mga sikmura, sila pa rin. Pinigilan ang kanilang mga impulses. Nang makita ang mga ekspresyon ng 2 giant spirit god na ito, si Yang Kai ay lihim na ngumiti at hindi na sila pinanatili sa pagdududa, basta-basta na inihagis ang world bead sa kanyang kamay. Ang maliit na world bead ay lumipad sa kawalan, at habang ang space principle ay patuloy na nagbabago, ang laki nito ay mabilis na lumawak, na nagiging isang kompletong universe world sa isang sandali lamang.
Ang laki ng universe world na ito ay hindi maliit, maihahambing sa star boundary, ngunit sa ibabaw, ito ay puno ng mga bumps at hollows, at mayroon pang maraming mga nakatagong landas na patungo sa loob ng universe world. Malinaw, ang mga ito ay mga bakas na naiwan mula sa mga mapagkukunan ng pagmimina. Ang nasabing universe world ay matagal nang mina mula sa mahahalagang mapagkukunan, at dahil ang world laws ay hindi masyadong kompleto, maaari itong ituring na isang patay na universe world, na angkop sa gana ng giant spirit god. Sa ngayon, ang 3,000 mundo ay halos naging walang laman na shell, kaya hindi madaling makahanap ng ganoong universe world. Gayunpaman, dahil nangako si Yang Kai kina Ada at nadalhan sila ng masasarap na pagkain 20 taon na ang nakararaan, natural na hindi siya babalik sa kanyang salita. Sa kabutihang palad, ang human race ay mayroon pa ring myriad monster territory. Bilang isang great territory na katabi ng High Heaven Territory, sa ilalim ng premise na ang High Heaven Territory ay hindi nawala, myriad monster territory at High Heaven Territory ang naging huling dalawang sagradong lupain ng human race. Natagpuan ni Yang Kai ang universe world na ito sa myriad monster territory at ginawa itong world bead bago gamitin ang kanyang space ability para ibalik ito. Para sa kasalukuyang Yang Kai, ang mga pamamaraang ito ay hindi mahirap gawin. Matapos makita ang tunay na anyo ng universe world, ang dalawang giant spirit god ay agad na nagliwanag sa tuwa at sumugod palapit dito. Sa paghahambing, ang katawan ng giant spirit god ay mas malaki kaysa sa universe world. Ang bawat isa sa kanila ay sinakop ang dalawang dulo ng walang laman at ang universe world ay nasa gitna. Ang bawat isa sa kanila ay nagtaas ng kanilang mga kamay at kinuha ang isang malaking piraso ng katawan ng universe world bago ito itinapat sa kanilang mga bibig. Ang ganitong eksena ay lubos na nakikitang epekto. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yang Kai ang isang giant spirit god na kumain sa ganoong kalayuan, at kahit na siya ay may sapat na kaalaman, siya ay namangha pa rin. Noon pa man ay mahirap unawain kung paanong ang isang giant spirit god ay makakain lamang ng ganitong uri ng patay na universe world, paano ito magkakaroon ng napakalaking katawan at nakakatakot na lakas. Napabuntong hininga na lamang siya sa kanyang puso. Ang lumikha ay talagang misteryoso at hindi maarap. Sabi nga sa kasabihan, maikli ang bibig habang malambot ang kamay. Ang dalawang giant spirit god ay kumain gamit ang isang kamay at hinawakan ang isa, pareho silang nag-flash ng nakakabigay puri ng ngiti kay Yang Kai. Tila nahihiya sa titig ni Yang Kai, iniunat ni Ada ang kanyang kamay at iniabot ang isang piraso. Magandang tao, sabay tayong kumain. Natigilan sandali si Yang Kai bago napagtanto kung ano ang ibig niyang sabihin ng mabuting kasama. Palagi siyang tinatawag ni Ada na maliit na tao. Ngunit ngayong dinalhan niya sila ng pagkain, naging mabuting tao na siya. Sa pagharap sa mabuting pakikitungo ng kabilang partido, naramdaman ni Yang Kai na kung tatanggi siya, ito ay magpapalungkot lamang sa kabilang partido, kaya inilagay niya ang universe fragment sa kanyang miniature universe. Lalong lumiwanag ang ngiti sa mukha ni Ada. Napakasimple at tapat na lahi. Napabuntong hininga si Yang Kai sa kanyang puso, ngunit sa kasamaang palad, ang bilang ng mga angkan ng giant spirit god ay napakaliit. Kung hindi dahil sa katotohanan na mayroon lamang dalawang giant spirit god, kung mayroong 10 o 8 sa kanila, ano ang dapat ipag-alala tungkol sa no return pass? Maaari lang nilang pangunahan ang pangkat ng giant spirit god para i-level ito, inalis ang kanyang ligaw na pag-iisip, ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan ang territory gate. Hindi selyado ang territory gate, at bagamat may walang laman na hadlang, malabo pa ring makita ng paningin ni Yang Kai ang sitwasyon sa loob. Pagkatapos ng huling labanan, ang seguridad sa paligid ng no-return pass ay lalong naging mahigpit, lalo na sa paligid ng territory gate. Matangkad at tuwid na nakatayo ang mga makapangyarihang figure, malinaw na sinasabi kay Yang Kai na kung maglakas loob siyang ipakita ang kanyang mukha, siya ay mabubugbog. Malamig na ngumuso si Yang Kai, hinubad ang kanyang damit na may bahid ng dugo, at nagpatawag ng sariwang tubig mula sa miniature universe upang hugasan ang kanyang katawan bago magsuot ng bagong set ng damit. Bagamat siya ay nasa mahimbing na tulog sa buong panahon, sa kanyang kasalukuyang pagtatanim, kahit na siya ay nasa mahimbing na pagkakatulog, siya ay napakasensitibo pa rin sa paglipas ng panahon, kaya alam niyang 1 buwan na lamang ang nakalipas mula noong huli. Labanan. Ang 1 buwan ay higit pa sa sapat na oras para makabawi siya, ngunit marami sa mga master ng Black Ink Clan ay walang ganoong kaginhawang kakayahan sa pagpapagaling. Sa huling labanan, halos tinansya niya na mahigit 30 masters ng Pseudo Royal Lord ang namatay sa labanan at marami pa ang nasugatan. Matapos masugatan, magiging napakahirap para sa mga master ng Black Ink Clan na pagalingin ang kanilang mga sarili,
kaya sa maikling panahon, imposibleng makabawi ang mga nasugatang master. Pagkatapos ng nakaraang labanan, ang human race ay kailangan ding magpahinga ng ilang sandali upang makaipon ng mga mapagkukunan para sa susunod na mahusay na labanan. Dahil dito, bagamat kasalukuyang hindi makontak ni Yang Kai si Mi Jinglan, ayon sa nakaraang plano ng labanan, 2 taon pa lang bago ilunsad ng human race ang kanilang susunod na pag-atake. Ang 2 taon ay hindi mahaba o maikli, sapat na para magawa niya ang ilang bagay. Sa pag-iisip, gumawa siya ng desisyon. Martial Pick, Kabanata 5883. Wala sa kontrol ang Small Stone Race. Ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin kay Ada at Aer, bahagyang nagulat si Yang Kai. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang Universe World ay ganap na kinain ng 2 giant spirit god. Ang 2 malalaking lalaki na ito ay halatang hindi pa kumakain ng busog, kaya nang mapansin nila ang tingin ni Yang Kai, agad silang tumingin sa kanya ng may pananabik. Agad na sinabi ni Yang Kai, "Sandali lang, hahanap ako ng makakain mo ngayon. Ingatan mo ang lugar na ito, tulad ng dati, kung may manggahas na lumabas mula sa kabilang panig ng pinto, bugbugin hanggang mamatay." Tumango ang 2 giant spirit god. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang mga aksyon para patunayan na hindi siya isang taong tumalikod sa kanyang salita. Kung ikukumpara sa pangakong binitiwan niya noong nakaraan, sa pagkakataong ito, natural na inaabangan ito ni Ada at Aer. Matapos kumpirmahin na naiintindihan ng 2 giant spirit god ang kanyang mga intensyon, inactivate ni Yang Kai ang kanyang space principle at nagmamadaling pumunta sa territory gate na konektado sa Shattered Heaven. Ilang sandali pa, dumating siya sa territory gate at pumasok. Sa labanan noong 1 buwan, hindi gaanong kaunti ang mga pinsala ni Yang Kai, ngunit hindi rin ito masyadong seryoso. Pagkatapos ng 1 buwang pagtulog, ang kanyang pisikal na katawan ay ganap na nakabawi. Ang kaguluhan sa kanyang Great Dao Foundation ay hindi isang bagay na madaling mabawi, ang ganitong bagay ay malulunasan lamang sa paglipas ng panahon. Hanggat hindi lumampas si Yang Kai, hindi ito gaanong makakaapekto sa kanya. Ang kasalukuyang human race ay masasabing pinakilos ang lahat ng kanilang puwersa para lumaban. Hindi pinapansin ang maraming Great Territory na naging walang laman na mga shell, kahit na ang High Heaven Territory at Myriad Monster Territory ay mayroon lamang ilang matanda, mahihina, at may kapansanang tao na naiwan. Bilang karagdagan, mayroon ding ilang mga kabataang talento na hindi pa ganap na nagmature. Huli na silang isinilang, kaya gaano man kahusay ang kanilang kakayahan, hindi pa nila naaabot ang Heaven Opening Realm. Nang hindi umabot sa Heaven Opening Realm, hindi man lang sila kwalipikadong sumali sa logistics team para magmina ng mga mapagkukunan. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang pagbabalik ni Yang Kai mula sa Shattered Heaven sa 3,000 mundo ay natural na hindi pumunta sa High Heaven Territory o Myriad Monster Territory. Sa ibang lugar ang kanyang destinasyon. Sa daan, pagkatapos dumaan sa maraming magagandang teritoryo, nagtagal si Yang Kai at sa wakas ay nakarating sa kanyang destinasyon pagkalipas ng halos 3 buwan. Chaotic Dead Territory. Sa katunayan, nang magpas siya ang upper echelons ng human race na salakayin ang No Return Pass, gusto ni Yang Kai na pumunta sa Chaotic Dead Territory. Noong nakaraan, dinala niya si Zhang Ruoxi dito para turuan ni Big Brother Huang at Big Sister Lan. Ngayong lumipas na ang maraming taon, hindi niya alam kung ano ang magiging resulta. Dahil sa kanyang Heaven Grade Bloodline, si Zhang Ruoxi ay hindi naapektuhan ng kadena ng Heaven Opening Realm Method. Kahit na direkta siyang nakalusot sa 5th grade Heaven Opening Realm, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong makalusot sa 9th grade, at bago iyon, nakalusot na siya sa 8th grade. Siyempre, hindi sapat ang panahong ito para maabot niya ang 9th grade Heaven Opening Realm, ngunit ang pinahahalagahan ni Yang Kai ay hindi ang kanyang sariling lakas, kundi ang kanyang kamanghamanghang kakayahang kontrolin ang Small Stone Race. Hindi na kontrol ni Zhang Ruoxi ang simpleng Small Stone Race. Ang katalinuhan ng lahi na ito ay mas mababa kaysa sa Giant Spirit God at napakababa. Kumilos sila ayon sa kanilang instincts at walang ganap na makakontrol sa kanila. Gayunpaman, ang Small Stone Race na nilinang nina Big Brother Huang at Big Sister Lan ay naging isang espesyal na uri. Ang mga Small Stone Race na ito ay nahahati sa 2 uri, ang Sunstone Race at ang Moonstone Race. Dahil lumaki sila sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng Burning Light at Seren Glimmer, halos maituturing silang buhay, mobile yellow crystals at blue crystals. Ang lahat ng mga divine spirit na may mga sun and moon mark ay may kakayahang kontrolin ang small stone race na ito na nilinang gamit ang mga espesyal na pamamaraan.
Sa mga kritikal na sandali, maaari pa nilang kunin ang kapangyarihan ng Sun and Moon mula sa kanilang mga katawan at pagsamahin ang mga ito sa isang naglilinis na liwanag. Maraming beses nang ginamit ni Yang Kai ang pamamaraang ito para patayin ang powerhouse ng Black Ink Clan. Kung ikukumpara kay Yang Kai at sa iba pang divine spirits na may Sun and Moon marks, ganap na umasa si Zhang Ruoxi sa pagsupil sa kanyang bloodline para kontrolin ang Small Stone Race nang hindi nangangailangan ng Sun and Moon marks. Nagawa niyang iset up ang perpektong 9 Directions Array kasama ang Small Stone Race ng paisa-isa, kahit na ang pinakadakilang 2nd grade, 3rd grade, 4th grade, o mas mataas na 9 Directions Array. Kahit para sa human race, ang pagbuo ng 9 Directions Array ay hindi isang madaling gawain. Walang makakabuo ng battle formation sa itaas ng 8 Directions Array. Walang nakakaalam kung anong uri ng kapangyarihan ang battle formation na ito kung ito ay nabuo ng 8th grade human race. Gayunpaman, sa mga kilalang labanan, matagumpay na nabuo ng 8 8th grade masters ang 8 Directions Array at ginamit ito para patayin ang isa sa pseudo-royal lords. Bagamat pagkatapos ng labanang ito, ilan sa mga masters ng 8th grade na bumuo ng 8th grade battle formation ang namatay sa lugar dahil hindi nila nakayanan ang puwersa ng battle array at ang mga nakaligtas ay nakaranas ng matinding pagkatalo, ito ay bihira pa rin. Kung mayroon silang ganitong kakayahan, ang lahat ng 8th grade human race masters ay hindi magdadalawang isip na ILA ang kanilang buhay. Hanggat maaari nilang patayin ang isang master ng Black Ink Clan, kahit na mag-transform sila sa isang makinang na liwanag, mamamatay sila sa isang karapat-dapat na kamatayan. Ang isang 8th grade masters na bumubuo sa 8 Directions Array ay madaling makapatay ng pseudo-royal lord, ngunit paano ang 9 Directions Array? Malamang na sapat na ito para pumatay ng isang royal lord. Sa kasamaang palad, walang makakagawa nito. Sa paghahambing, ang kakayahan ni Zhang Ruoxi ay medyo nakakagulat. Masasabing kahit na siya ay isang 8th grade lamang, ang epektong maipapakita niya ay hindi mas mababa sa anumang 9th grade. Sa kasamaang palad, pagkatapos bumalik ni Yang Kai mula sa katapusan ng mundo, hindi pa siya nakakapagpahinga hanggang ngayon. Si Yang Kai ay lubos na umaasa sa paglaki ni Zhang Ruoxi. Kung naging maayos ang lahat, handa si Yang Kai na dalhin siya sa larangan ng digmaan at ipakita ang kanyang lakas. Sa ganitong paraan, mababawasan ang hirap ng pag-atake ng human race sa No Return Pass at mas kaunting clansmen ang mamamatay. Higit pa riyan, kailangan din niyang pumunta kina Big Brother Wang at Big Sister Lan para humingi ng ilang yellow crystals at blue crystals. Ang mga kasalukuyang supply ng human race ay lubhang naubos, ngunit ang katangiang yin-yang ay hindi mauubos. Matapos dumaan sa Territory Gate, si Yang Kai ay tumungo sa Chaotic Dead Territory ng mahabang panahon, ngunit sa sumunod na sandali, bahagyang nagulat siya. Ibang-iba ang eksenang ito sa huling pagpunta niya sa Chaotic Dead Territory. Sa pagkakataong ito, ang una niyang nakita ay dalawang hukbo ng Stone Race na naglalaban sa kawalan. Pagtingin sa paligid, nakita ni Yang Kai na ang dalawang hukbong ito ng Small Stone Race ay hindi maliit, bawat isa sa kanila ay halos 1 milyon ang bilang. Ang ikinagulat ni Yang Kai ay hindi ang kanilang mga numero, ang mga kakaibang nilalang na ito ay natagpuan sa ilang malayong universe world sa Myriad Monster Territory. Ang kanilang mga gawi ay katulad ng sa mga langgam, at ang bawat lahi ay may pag-iral na katumbas ng isang reyna ng langgam. Hanggat mayroon silang sapat na mga mapagkukunan, maaari silang patuloy na magparami, kaya sa mga tuntunin ng mga numero, ang bawat Small Stone Race ay madaling makalusot sa isang kamangha-manghang numero. Ang miniature universe ni Yang Kai ay nagtaas din ng malaking bilang ng mga miyembro ng Small Stone Race, ngunit noon pa man ay mayroon siyang sariling mga plano upang pigilan ang pagpaparami nitong Small Stone Race na mawalan ng kontrol. Kung hindi magtatagal bago ang buong Void World ay naging mundo ng Small Stone Race. Sa oras na iyon, walang lugar para sa human race upang tumayo. Para sa Small Stone Race, dalawang hukbo ng 1 milyong tao ay isang maliit na labanan. Ang ikinagulat ni Yang Kai ay ang katotohanan na ang dalawang Small Stone Race ay nag-aaway sa isa't isa. Totoo na nang ibigay ni Yang Kai ang Small Stone Race kay Big Brother Wang at Big Sister Lan, ito ay para pahintulutan silang gamitin ang pamamaraang ito upang matukoy kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina, na nagpapahintulot sa kanila na makalipas ang mahabang taon ng pagkabagot. Kung sino ang manalo ay magiging nakatatandang kapatid, hanggang sa susunod na laban, ang matatalo ay babalik para bumalik. Masasabing ang misyon ng Sunstone Race at Moonstone Race ay ang labanan ang isa't isa. Ngunit iyon ang unang sitwasyon. Dahil ang Black Ink Clan ay sumalakay sa 3,000 mundo, ang dalawang Supreme Masters mula sa Chaotic Dead Territory ay tumigil sa paglalaro ng mga kalokohang laro.
Nililinang pa rin nila ang Small Stone Race sa ilalim ng kanilang utos, ngunit karamihan sa kanila ay ibinigay kay Yang Kai upang tumulong sa digmaan laban sa human race. Ilang beses nang ninakawan ni Yang Kai ang Yellow Crystals, Blue Crystals, at maging ang hukbo ng Small Stone Race mula sa kanila. Kahit na ang dalawang ito ay maraming nagreklamo, hindi nila pinahintulutang bumalik si Yang Kai nang walang dala. Sa tuwing darating si Yang Kai para humingi ng mga benepisyo, lagi siyang umaani ng masaganang ani. Ang relasyon ni Yang Kai at nilang dalawa ay katulad ng sa isang wastrel na ginugol ang kanyang mga araw sa pag-inom, o isang magulang na maingat na nag-ipon ng kayamanan ng kanyang pamilya. Sa tuwing nakakaipon sila ng kaunting yaman ng kanilang pamilya, lalapit si Yang Kai at aalisin ito bago sayangin ang lahat. Ngunit handa silang gawin iyon. Dahil ayaw nilang dalawa na makita ang sitwasyon ng Black Ink Clan na namumuno sa langit. Sa digmaang ito sa pagitan ng Human Race at Black Ink Clan kung saan ang isang panig ay nakatakdang ganap na mapuksa, bagamat mayroon silang kakayahang tingnan ang iba, hindi sila nakakatulong ng malaki sa larangan ng digmaan. Ang Small Stone Race ang tanging bagay na maaari nilang ialok. Kaya, matagal na ang nakalipas, ang Small Stone Race ng Chaotic Dead Territory ay tumigil sa pakikipaglaban sa isa't isa. Sa huling 2 beses na pumunta si Yang Kai dito, hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena, kaya ang eksena sa harap niya ay medyo nakakagulat. Walang anumang makapangyarihang pag-iral sa dalawang hukbo ng Small Stone Race, ngunit ang larangan ng digmaan ay lubhang mabangis. Ang Yin at Yang ay magkasalungat sa simula, at nang ang Small Stone Race, na isang lahi na mahilig makipaglaban, ay pinagkalooban ng katangiang Yin at Yang, ang ganitong uri ng pagsalungat ay naging partikular na prominent. Sa larangan ng digmaan, ang dalawang sangay ng Small Stone Race ay nagbanggaan at nag-away ng walang anumang utos. Isa-isang pinatay ang mga miyembro ng Small Stone Race. Bagamat walang dugong damaloy at lahat ng labanan ay instinct, ang intensity ng labanan ay hindi mas mababa sa alinman sa mga laban na nakita ni Yang Kai noon. Tahimik na nagmamasid si Yang Kai bago pinigilan ang kanyang salpok na makialam. Sa pag-asa sa Sun and Moon Marks na ibinigay sa kanya ni Burning Light at Seren Glimmer, nagawang paghiwalayin ni Yang Kai ang dalawang hukbo ng Small Stone Race na ito, ngunit dahil hindi niya alam kung ano ang intensyon ni na Big Brother Huang at Big Sister Lan, nagpasya siyang maghintay at makita. Kung ang dalawang ito mula sa Chaotic Dead Territory ay may anumang espesyal na pagsasaayos, ang pakikialam ni Yang Kai ay maaaring makagambala sa kanilang mga plano. Paglampas sa dalawang hukbong ito, si Yang Kai ay lumipad ng mas malalim sa Chaotic Dead Territory. Pagkaraan ng 1 oras, naging solemn na ang ekspresyon ni Yang Kai. Sa daan, nakita niya ang maraming malalaki at maliliit na larangan ng digmaan, na bawat isa ay may malaking bilang ng mga miyembro ng Small Stone Race na lumalahok sa isang matinding labanan. Ang unang larangan ng digmaan na nakatagpo niya ay hindi masyadong malaki, at walang masyadong makapangyarihang mga masters. Sa pinakamalaking larangan ng digmaan, halos 10 milyong miyembro ng Small Stone Race ang naakit dito, ang ilan sa mga ito ay higanteng Small Stone Race na katumbas ng Human Race 7th grade o 8th grade. Agad nitong napagtanto ni Yang Kai na may mali. Martial Peak, Kabanata 5884. Yin Yang Riot. Ang buong Chaotic Dead Territory ay tila nadala sa labanan ng Small Stone Race, at paminsan-minsan, makikita ng isa na ang labanan ay natapos na o nagsisimula pa lang. Halatang may mali. Kahit na sina Big Brother Huang at Big Sister Lan ay masigasig na gamitin ang Small Stone Race upang matukoy ang mananalo, hindi nila kailanman pinalawak ang sukat ng labanan sa ganitong lawak. Ang sukat na ito ay hindi na isang laro, ngunit isang tunay na digmaan. Ang bilang ng mga miyembro ng Small Stone Race na kalahok sa digmaang ito ay hindi bababa sa kabuuan ng Human Race at Black Ink Clan. 1,000 taon na lamang ang nakalipas mula noong huli siyang dumating, kaya paano magkakaroon ng napakaraming Small Stone Race sa Chaotic Dead Territory? Siyempre, ayon sa teorya, kung walang mga paghihigpit, hanggat may sapat na mga mapagkukunan, na may natitirang kakayahan sa pagpaparami ng Small Stone Race, hindi nakakagulat na magkaroon sila ng mga bilang na ito sa loob ng 1,000 taon. Gayunpaman, ito ang teritoryo ni na Big Brother Huang at Big Sister Lan, kaya hindi na nila kailangang manganak ng napakaraming miyembro ng Small Stone Race. Karamihan sa mga miyembro ng Small Stone Race na ito ay hindi presentable, at ang kanilang mga pangangatawan ay lubhang mahina, na ginagawa silang mas mahina kaysa sa mga sundalo ng Black Ink Clan na responsable sa pagpapadala ng kanilang mga sarili sa kanilang kamatayan. Sa lakas na makabuo ng napakaraming Small Stone Race na sari-saring mga sundalo, mas mabuting mag-alaga ng mas maraming Small Stone Race na powerhouse.
Ang eksena rito ay nagbigay kay Yang Kai ng kaguluhan, na para bang isang napakalaking bilang ng mga miyembro ng Small Stone Race ang nawalan ng kontrol, at ang pangalan ng Chaotic Dead Territory ay naging realidad. Nang lumitaw ang kaisipang ito, hindi napigilan ni Yang Kai na matigilan sandali. Sa lohikal na pagsasalita, kasama sina Big Brother Huang at Big Sister Lan dito, ang Small Stone Race ay hindi dapat nawalan ng kontrol, ngunit lahat ng nakita niya ay nakaturo sa puntong ito. Habang nagpatuloy siya sa mas malalim na lugar sa Chaotic Dead Territory, nakita niya ang mas maraming Small Stone Race na nakikipaglaban. Sa isang punto, biglang huminto si Yang Kai at tumitig sa kawalan sa harap niya na may pagtataka. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, walang maraming bagay sa mundong ito na maaaring ikagulat sa kanya. Kahit nahaharapin niya ang Black Ink Giant Spirit God ngayon, magagawa pa rin niyang manatiling kalmado, ngunit ang biglaang pakiramdam na ito ay nakakaramdam siya ng kaunting kakaiba. Mula sa kaibuturan ng kawalan, parang may sumabog. Pagkaraan ng 3 paghinga, isang nakasisilaw na liwanag na lugar ang lumitaw sa larangan ng pangitain ni Yang Kai. Ang liwanag na lugar na ito ay walang alinlangan na malayo, ngunit dahil masyadong maliwanag, kitang-kita ni Yang Kai kahit sa kinatatayuan niya. Sa una, ang maliit na butil ng liwanag na ito ay kasinlaki lamang ng dulo ng karayom, ngunit hindi nagtagal ay kumalat ito sa hindi maipaliwanag na bilis. Kasabay nito, ang napakalakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay kumalat. Bahagyang nakarinig si Yang Kai ng malinaw na sigaw ng ibon. Ang mga huni ng mga ibon ay naging mas malinaw, at ang nakakasilaw na liwanag ay pumuno sa paningin ni Yang Kai. Matapos mawala ang liwanag, tumingin si Yang Kai sa paligid at natigilan sa kanyang nakita. Sa kawalan, hindi mabilang nakakaibang pag-iral ang lumitaw, ang ilan ay malaki at ang ilan ay maliit, ang ilan ay hugis Phoenix, ang ilan sa kanila ay medyo naiiba sa Phoenix Clan. Agad na nakilala ni Yang Kai ang mga kakaibang pag-iral na ito. Sa unang pagkakataon na dumating siya sa Chaotic Dead Territory kasama si Aer, nakita niya ang mga bagay na ito. Hindi sila mga buhay na nilalang, ngunit sa halip ay purong yin at yang force, ang pagpapakita ng burning light at kapangyarihan ni Seren Glimmer. Ang kulay kahel-dilaw ay ang pagpapakita ng kapangyarihan ni Burning Light, habang ang kulay asul ay ang pagpapakita ng kapangyarihan ni Seren Glimmer. Si Yin at Yang ay likas na magkasalungat. Noong unang dumating si Yang Kai sa Chaotic Dead Territory, ang mga kakaibang pag-iral na ito na may iba't ibang kulay ay parang Small Stone Race na nakikipaglaban sa isa't isa. Gayunpaman, ang mga ito ay pulos dalawang magkasalungat na puwersa, at habang sila ay lumaban, maraming yellow crystals at blue crystals ang ipinanganak, na nagpapahintulot kay Yang Kai na umani ng malaking benepisyo. Ayon kina Burning Light at Seren Glimmer, hindi nila kailanman na-control ang kanilang sariling lakas, kaya mula sa araw na sila ay ipinanganak, ang kanilang mga lakas ay patuloy na nag-aaway sa isa't isa, at ito ang nakikita ni Yang Kai. Dahil din dito ang dalawang Supreme Masters mula sa Chaotic Dead Territory ay hindi nakatulong sa human race. Sa sandaling umalis sila sa Chaotic Dead Territory at pumasok sa anumang Great Territory, ang Great Territory na iyon ay magiging bahagi ng Chaotic Dead Territory. Noon, naisip ni Yang Kai na kung isang araw ay hindi na talaga makakatagal ang human race, hahayaan niyang lumabas si Burning Light at Seren Glimmer at sirain ang langit, na mas mabuti kaysa sa pagsalakay ng Black Ink Clan. Siyempre, sa hitsura nito, hindi pa ganoon kakritikal ang sitwasyon. Bilang isang tao na ang lakas ay hindi mas mababa kaysa sa isang Giant Spirit God, ito ay kakaiba na hindi nila makontrol ang kanilang sariling lakas. Hanggang sa dinala ni Yang Kai si Zhang Ruoxi sa Chaotic Dead Territory ay sa wakas nalutas ang misteryong ito. Dahil hindi kumpleto ang Burning Light at Seren Glimmer, nahiwalay sila sa Primordial Light ng mundo, kaya bagaman mayroon silang sariling lakas, hindi nila ito ganap na nakontrol. Sa lahat ng oras na ito, sina Big Brother Huang at Big Sister Lan, na nakipag-ugnayan kay Yang Kai, ay hindi ang kanilang tunay na anyo. Ang mga ito ay mga pagpapakita lamang ng isang uri ng kapangyarihan na maaari nilang kontrolin, kaya nang si Yang Kai ay nakipag-ugnayan sa kanila, walang panganib. Hindi rin kumpleto ang Heaven Grade Bloodline ni Zhang Ruoxi. Matapos alisin ng Primordial Light ng mundo ang puwersang yin-yang, nagsilang ito ng maraming Divine Spirit sa Divine Ancestral Land, na iniwan ang Heaven Grade Bloodline. Ito rin ang dahilan kung bakit nagawang pigilan ng Heaven Grade Bloodline ang Divine Spirit at kahit na pinahintulutan si Zhang Ruoxi na madaling kontrolin ang Small Stone Race. Napansin ni Yang Kai ang puntong ito, kaya naman dinala niya si Zhang Ruoxi sa Chaotic Dead Territory at ibinigay siya kina Big Brother Huang at Big Sister Lan para magtanim. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, muling lumitaw ang sagupaan sa pagitan ng puwersa ng Yin at Yang.
Kung walang nangyaring hindi inaasahan, ang mga pagpapakitang ito ng enerhiyang mala Phoenix Clan ay nakatadhana upang labanan ang isa't isa hanggang kamatayan bago mag-transform sa Yellow Crystal at Blue Crystal. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng Small Stone Race ang pinakamalaking sorpresa. Malinaw na nakikita ni Yang Kai na sa isang kalapit na larangan ng digmaan, dalawang hukbo ng Small Stone Race ang nasasangkot sa isang matinding labanan, bawat isa sa kanila ay iniiwan ang kani-kanilang mga kalaban at sumusugod patungo sa Yin at Yang Force na nagpakita. Sila ay nilinang nina Big Brother Wang at Big Sister Lan gamit ang kanilang sariling lakas, kaya ang Yin at Yang Force ay natural na may nakamamatay na atraksyon sa kanila. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang laki ng Small Stone Race ay napakaliit, ngunit habang lumalakas ang kanilang lakas, tila sila ay lumaki. Gayunpaman, gaano man sila kalaki, kumpara sa Yin at Yang Force, sila ay kasing liit ng mga langgam. Ngunit mayroong marami sa kanila. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na mga anyo ng Yin at Yang ang napaliligiran ng Small Stone Race, at mas marami pang cultivator ng Small Stone Race ang sumugod upang lumunin ang kapangyarihang ipinakita nila. Ang eksenang ito ay parang kayig ng mga langgam na nagtatakip ng masarap na meat bun. Ang eksena sa harap ng mga mata ni Yang Kai ay ganito. Sa buong Chaotic Dead Territory, maraming lugar na hindi pa niya nakikita noon na magkatulad. Bagamat ang Yin at Yang Force na nagpakita ng kanilang sariling anyo, hindi pa rin sila buhay na nilalang. Kahit na kinakain sila ng hindi mabilang na mga miyembro ng Small Stone Race, hindi sila nagpakawala ng anumang malungkot na iyak o kahit na sinubukang lumaban, dahil ang Small Stone Race na kumakain sa kanila ay pareho sa mga tuntunin ng mga katangian ng Yin at Yang. Kinain ng Sunstone Race ang Yang Force habang ang Moonstone Race ay kumakain ng Yin Force. Malinaw na nakikita ni Yang Kai na sa isang partikular na lokasyon, ang isang miyembro ng Small Stone Race, na orihinal na katumbas ng isang peak 7th grade Human Race Master, ay biglang nagsimulang magbuga ng orange-yellow light matapos lamunin ang malaking halaga ng Yang Force. Kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan, na mas malaki na kaysa sa iba pang miyembro ng Small Stone Race, ay biglang lumaki ng kaunti, at ang kanyang aura ay umabot na rin sa antas ng 8th grade Human Race. Ang lahat ng miyembro ng Small Stone Race na nakatanggap ng Yin at Yang Force ay nakatanggap ng iba't ibang antas ng pagpapahusay. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai kung paano nagkaroon ng napakaraming miyembro ng Small Stone Race ang Chaotic Dead Territory na ito. Para sa Small Stone Race, ang pagpapakalat ng nakasisilaw na kapangyarihang ito ay isang pagpapala. Sa napakalaking dami ng enerhiya bilang pundasyon, ang pagpaparami ng Small Stone Race ay natural na makinis, at pagkatapos ng maraming taon ng akumulasyon, hindi nakakagulat na magkaroon sila ng napakalaking bilang. Ang pinagmulan ng lahat ng ito ay tila malalim sa malayong kawalan. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ng pagsabog ng liwanag. Kung hindi siya nagkakamali, nandoon sina Burning Light at Seren Glimmer, dahil ang kanilang kapangyarihan ay ibinubuga mula sa direksyong iyon. Ano ang nangyari sa Chaotic Dead Territory sa nakalipas na 1,000 taon? Ano ang ginawa ni Big Brother Wang at Big Sister Lan? Nasaan si Zhang Ruoxi? Pinipigilan ang maraming pagdududa sa kanyang puso, sumulong si Yang Kai at ginawa ang kanyang Space Principal, na gustong mag-imbestiga. Sa isang malinaw na layunin sa isip, si Yang Kai ay bumilis at nakarating sa kanyang patutunguhan ng wala pang oras ng isang incense stick. Nang makita ang eksenang ito mula sa malayo, sumimangot si Yang Kai. Sa kawalan, mayroong isang higanteng hugis itlog na bagay na mukhang isang condensed na ambon, na sumasakop sa buong espasyo tulad ng isang translucent na itlog. Sa pamamagitan ng hamog na ulap, malabong nakakita si Yang Kai ng isang pamilyar na figure. Ito ay si Zhang Ruoxi, na ipinadala niya sa lugar na ito maraming taon na ang nakararaan. Sa sandaling ito, si Zhang Ruoxi ay tila natutulog sa itlog na ito, ang kanyang maliit na figure ay pumulupot sa isang bola. Dahil sa hamog na ulap, imposibleng makita ni Yang Kai ang kanyang ekspresyon, ngunit mula sa kanyang posture sa pagtulog, tila siya ay natutulog ng payapa. Ano ito? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Nandito si Zhang Ruoxi, ngunit paano ang Burning Light at Seren Glimmer? Nang maingat na tumingin sa paligid, biglang tumalon ang puso ni Yang Kai. Ang ambon na namuo sa hugis ng isang itlog ay halatang puno ng isang napakayaman at nakakatakot na Yin at Yang Force. Dalawang iba pang malabong figure ang maaaring malabo na nakikitang umiikot sa ambon, na nagiging sanhi ng oval na ambon na tila malabo at pabago-bago. Ang mga puwersang Yin at Yang na orihinal na magkasalungat sa isa't isa ay tila nagsasama-sama. Bahagyang tumaas ang kilay ni Yang Kai habang naiintindihan niya ang nangyayari, ngunit sa halip na mabiga, nakaramdam siya ng saya.
Kung ang sitwasyon ay tulad ng naisip niya, ang mga benepisyong nakuha ni Zhang Ruoxi sa pagkakataong ito ay hindi magiging maliit. Hindi kumpleto ang Burning Light at Seren Glimmer, at ang Heaven Grade bloodline ni Zhang Ruoxi ay hindi rin kumpleto, ngunit ang kanyang bloodline ay ang pangunahing katawan na naiwan ng Primordial Light ng mundo pagkatapos nitong alisin ang napakaraming kapangyarihan nito, na nagpapahintulot sa magkasalungat na yin at yang. Pilitin na makamit ang isang kahangahangang balanse. Kung iisipin ito, maipaliwanag ang kakaibang tagpo sa kanyang harapan. Nang malapit ng lapitan si Yang Kai para tingnan mabuti, may biglang pagbabagong naganap. Isang figure ang biglang sumugod mula sa ilalim ng fog at sumugod kay Yang Kai.